Karamihan sa lalaki, hindi dahil bobo kaya di umaangat, kundi dahil mahina ang loob. Ang daming pangarap, ang daming sinasabi, pero ang totoo, talo sila ng sarili nilang katamaran, bisyo at kababawan ng disiplina. Gusto mo ng tagumpay, pero puyat ka sa kakascroll, late gumising, kain parang bata at ubos ang oras sa walang kwenta. Tapos, magtataka ka kung bakit parang wala kang saysay. Pakinggan mo to, ang katawan mo, sandata yan, pero kung pinapabayaan mo, kalawangin at mababali. Ang isipan mo parang kuta, pero kung hindi mo pinapatibay araw-araw, guguho yan sa unang dagok. Gusto mong i-dominate ang buhay, ni sarili mo nga hindi mo madisiplina. Kung sawa ka na sa paasa at palusot at handa ka ng maging lalaking may bigat, may respeto at may bagsik sa kilos, makinig kang mabuti. Dito sa video na to, bibigyan kita ng 6 na hakbang na kailangan ng bawat lalaki para sa tunay na productivity, performance at disiplina. Pag sineryoso mo to, titibay isip mo, lalalim ang loob mo, at hinding-hindi ka nalalakad ng walang direksyon. Pero wag kang magkamali, hindi ito para sa mahihina. Kung ang hanap mo ay comfort, umalis ka na. Pero kung handa ka ng yakapin yung bigat ng tunay na pagkalalaki, simulan na natin. Ang unang laban mo, nagsisimula sa mismong pagdilat mo. At kung una mong reaksyon ay pindutin ang snooze, talo ka na agad. Yung mga lalaking umaangat, hindi sila nagpapakain sa antok. Bumabangon sila ng may layunin, may linaw at may apoy sa dibdib. Samantalang yung mahihina, nasa kama pa rin, niyayakap ang kumot habang lumilipas ang oras na parang wala lang. Tanong mo kung bakit ka parang palaging nahuhuli, tingnan mo kung paano ka gumising. Ang tamad iniisip may oras pa. Ang totoo, wala na. Ang lalaking late gumising, yung tipong lutang sa umaga, yan din yung lalaking palaging hinahabol ang buhay, hindi kailanman nauuna. Kung hindi mo kaya kontrolin ang umaga mo, ibang tao ang magkokontrol ng buhay mo. Tignan mo ang mga tunay na matitibay, mga mandirigma, mga leader, kahit si Kristo mismo, gumigising bago pa sumikat ang araw. Nagpe-pray, naghahanda. Ikaw, anong dahilan mo? Hindi to tungkol sa paggising ng alas 5 para lang magyabang. Ang punto, gumising ka ng sapat na maaga para ikaw ang may hawak ng umaga mo. Kung kailangan mo ng alarm, gamitin mo. Kung kailangan mo ilagay ang phone sa kabilang dulo ng kwarto para mapilitan kang tumayo, gawin mo. Basta, tigilan mo na yung paggising na parang wala kang silbi. Panalo ka sa umaga, panalo ka sa buong araw, bumangon, kumilos, umangkin ng direksyon o manatili sa kama at manatiling mahina. Ikaw ang pumili. Ang gutom na lobo, delikado. Ang busog, mabagal, mahina, tamad. Ganun din sa lalaki. Ang gutom ay kapangyarihan. Pinatatalas nito ang instincts mo. Pinaiigting ang focus mo. Pinipilit ang katawan mong lumabas sa full potential niya. Pero ang modernong lalaki, takot sa gutom. Kakagising pa lang, may kanin na agad sa bunganga. Hindi pa nga nagawa ang kahit anong mahalaga. Pero parang hari kung kumain, samantalang ang buhay, pang-alila. Kung lalaki ka, dapat pinagpapaguran ang pagkain. Yung mga pinakamatitibay sa kasaysayan, nag-aayuno sila. Hindi dahil kailangan, kundi dahil alam nila ang lakas ng self-control. Mga leader, mandirigma, taong may karunungan, alam nilang ang pag-aayuno ay nagpapalinaw ng isip, nagpapalakas ng loob, at nagpapanday ng disiplina. Pati mga lingkod ng Diyos, nag-aayuno bago humarap sa misyon. Si Jesus, nag-ayuno bago simulan ang kanyang tungkulin. Mga harit mandirigma, nag-aayuno bago sumabak sa laban. Pero ang lalaking mahina ngayon, di makatiis ng 2 oras na walang kain, alipin ng sikmura. Kung hindi mo kayang kontrolin ang oras ng pagkain mo, paano mo kokontrolin ang buhay mo? Ang lalaking alipin ng bituka ay lalaking palaging may amo. Ganito kumilos ang tunay na lalaki pagdating sa gutom. Simulan ang umaga ng walang pagkain, tubig, black coffee o tsa lang. Gamitin ang gutom bilang enerhiya, magtrabaho, mag-ehersisyo, gumalaw, pagpaguran ang unang subo. Kumain lang kapag may natapos ka na, malalim na workout o pagbabasa na nagpapatalino. Totoo to, ang busog na tiyan ay pugad ng katamaran. At ang lalaking kain lang ng kain ng walang direksyon, magiging mabagal, mataba at mapurol, hindi lang katawan, pati isip at espiritu. Kaya nga sinabi, itaga mo ang kutsilyo sa leeg mo kung sobra kang matakaw. Dahil ang katakawan hindi lang tungkol sa pagkain, ito'y tungkol sa uri ng lalaking namumuhay para lang kumonsumo, hindi para lumikha.
Ang matalas na isipan, kailangan ng maayos na daloy ng dugo. Kapag wala kang galaw, unti-unti kang nabubulok. Kung lagi kang nakaupo, parang bangkay na walang silbi. Asahan mong ganyan din kagana ang utak mo. Ang lalaking ayaw gumalaw, lalaking naghihintay na mamatay. Pinalambot ng modernong mundo ang mga lalaki. Nakaupo buong araw, nakatitig sa screen, tinutopak ang isipan habang unti-unting nanghihina ang katawan. Tapos magtataka kung bakit laging pagod, walang gana, at parang walang direksyon. Simple lang yan, ang lalaking hindi gumagalaw, unti-unti nang nawawala. Noong araw, alam ng matatapang ang halaga ng galaw. Mga mandirigma, araw-araw nagsasanay para handa sa laban. Mga hari, sumasakay, naglalakad, kumikilos ng may layunin. Pati si Kristo, naglalakad ng milya araw-araw, nagtuturo, nangunguna, at bumubuo ng mga tunay na lalaki. Pero ngayon, marami sa atin di pa man 1 kilometro, hingal na. Kaunting tulog, kaunting pahinga, kaunting tiklop ng kamay para mag-relax. Tapos isang araw, gising ka na lang, mahina, may sakit, at parang wala nang silbi. Kung gusto mong manatiling malakas ang katawan at matalim ang isipan, kailangan mong kumilos. Walang pakialam kung anong ginagawa mo. Mag-training ka, maglakad, magbuhat, mag-shadow boxing, mag-stretching, basta may galaw. Ganito kumikilos ang lalaking may respeto sa sarili. Simula ng araw sa galaw, mag-stretching, push-up, o maglakad bago ka pa umupo. Huwag manatiling nakaupo ng matagal. Bawat oras, tumayo at igalaw ang katawan mo. Mag-training araw-araw, magbuhat, matutong lumaban, o gawin ang kahit anong nagpapalakas ng resistensya at tapang. Ang galaw, hindi lang para sa forma. Ito'y respeto sa katawan na binigay sa'yo. Dahil ang lalaking hinayaan, ang katawan niya manghina, lalaking tinakwil ang potensyal na meron siya. Ang katawan mo parang makina. At kung anong inilalagay mo sa loob, yun din ang takbo ng performance mo. Kung basura ang kinakain mo, asahan mong basura rin ang lakas mo. Karamihan sa lalaki ngayon, pinapatay ang sarili araw-araw. Hindi sa droga, hindi sa alak, kundi sa mga basura na pinupuno nila sa tiyan nila. Mga pagkaing puro kemikal, asukal, instant, at fast food na murang-mura. Kaya laging pagod, lutang, at malabo ang isip. Ang katawan at isipan ng lalaki, magkakabit yan. Kapag mahina ang isa, babagsak din ang kabila. Yung mga tunay na matitibay sa kasaysayan, hindi lang nagsasanay ng matindi, pinapakain din nila ang sarili nila gaya ng mandirigma. Mga pagkaing nagbibigay lakas, talas ng isip at tibay sa laban. Kahit sa Biblia, hindi basta kain lang, kundi pagpapakain para sa misyon. Pero ang mahihina, kumakain para lang masatisfy, hindi para lumaban. Ganito kumain ng lalaking disiplinado, kumain ng tunay na pagkain, protein, healthy fats, complex carbs, itapon ang mga processed at junk. Mag-breakfast ng may dahilan, hindi dahil oras na, kundi dahil may ginawa kang mahalaga at kailangan mong mag-refuel. Uminom ng sapat na tubig. Karamihan sa lalaki, dehydrated buong araw, tapos nagtataka kung bakit palaging pagod. Ang pagkain hindi libangan, ito'y gasolina. Kung tratuhin mo ang katawan mo bilang high-performance machine, bibigyan ka nito ng lakas, focus, at mental clarity. Ang lalaking kumakain ng pabaya, hihina ng hindi niya namamalayan. Pumili ka, katakawan o kalakasan. Ang lalaking walang plano, parang barkong walang timon, palutang-lutang, sunod sa agos, walang direksyon. At yan ang dahilan kung bakit may mga lalaking umaangat at may mga lalaki ring sayang ang buong buhay. Karamihan sa lalaki, paggising pa lang, react na agad sa araw, walang structure, walang layunin, parang bulag na gumagala, tapos magtataka kung bakit wala silang nararating. Kung hindi mo kontrolado ang oras mo, ibang tao ang magkokontrol niyan para sa'yo. At kung sa tsamba ka nabubuhay, asahan mong talo ka sa dulo. Yung mga dakilang leader, mandirigma at hari, hindi sila pumapasok sa laban ng walang plano. Ang lalaking gumagawa ng dakila, alam niya kung saan siya pupunta at paano siya makakarating doon. Bago ka matulog, dapat malinaw na kung ano ang susunod mong galaw. Ganito magplano ang lalaking may direksyon. Bago matulog, isulat mo ang 2 pinakamahalagang task para bukas. Hindi 10, 2 lang. Yung totoong nagpapalapit sa'yo sa goal mo. Ayusin ang oras mo. Huwag bahala na.
Magtakda ng oras para sa trabaho, training at self-development. Alisin ang kalat. Ang mahina, hinahayaan ang ingay na kunin ang atensyon niya. Ang matatag, pinoprotektahan ang oras niya gaya ng isang mandirigmang nagbabantay ng lupa. Ang tanga, bumabangon at umaasang magiging productive siya. Ang may plano, sinisigurado niya. Mamuhay ka ng may layunin o gamitin ka ng iba para sa layunin nila. Ikaw ang pumili. Ang tulog hindi para sa tamad, para yan sa matalino. Ang problema, hindi kulang ang tulog ng mga lalaki ngayon. Kulang sila sa disiplina habang gising. Puyat sa kakascroll, abala sa kung ano-anong ingay, tapos paggising, lutang, pagod, at hindi handa sa laban ng araw. Ang lalaking sinasayang ang gabi niya, tiyak na hirap sa umaga. Pero ang lalaking kontrolado ang gabi, pagmamay-ari ang araw. Yung mga pinakamatitibay sa kasaysayan, hindi lang basta maagang bumabangon, marunong din silang rumespeto sa gabi. Alam nilang ang isip na matalim, kailangan ng pahinga. Ang katawan na matatag, kailangan ng recovery. Pati mga mandirigma, bago sumabak sa laban, kailangan munang magpahinga ng tama. Ganito ang ginagawa ng lalaking marunong matulog. 1 oras bago matulog, patayin lahat. Wala ng screen, wala ng scroll. Oras na to para magplano, magnilay o magbasa. May oras ka sa tulog, pare-pareho dapat ang oras ng pagtulog gabi-gabi. Dahil ang disiplina hindi natatapos sa paglubog ng araw. Protektahan ang umaga mo. Pagkagising, huwag agad abutin ang phone. Ang unang oras ng araw para sa'yo, hindi para sa mundo. Kung paano mo tinatapos ang araw mo, yun din ang klase ng simula mo bukas. Ang lalaking mahina, hinahayaan ang distractions na nakawin ang pahinga niya. Ang matatag, binabantayan ang gabi niya gaya ng pagbabantay niya sa misyon niya. Magpahinga gaya ng hari, bumangon gaya ng mandirigma. Karamihan sa lalaki, sinasayang ang buhay sa comfort, late gumising, kain parang bata, galaw parang tamad, walang plano, walang direksyon, tapos magtataka kung bakit sila mahina, lutang, at walang saysay ang buhay. Pero ngayon, wala ka ng palusot. Ibinigay ko na sa iyo ang 6 na hakbang na bumubukod sa mahihina at sa mga mandirigma. 6 na disiplina na tatalas ng isip mo, titibay ng katawan mo, at gagawa sa iyo ng lalaking kumikilos. Hindi lalaking puro palusot. Lahat ng kailangan mo, nasa harap mo na. Pero ito ang totoo, walang kwenta ang kaalaman kung hindi mo inaaksyonan. Karamihan sa lalaki, makikinig dito, tapos babalik sa dating buhay. Tango ng tango, na-inspire saglit. Pero bukas, balik ulit sa tamad, kalat at walang direksyon. Huwag kang maging tulad nila. Alam mo na ang kailangang gawin. Gawin mo na. Ngayon, hindi bukas, hindi next week. Ngayon, tapos na ang kahinaan, tapos na ang palusot, tapos na ang mga araw na sinasayang mo. Tumayo ka, gumalaw, magtayo, manakop. At kung tinamaan ka nito, huwag ka lang manood, i-like mo tong video, mag-subscribe ka, at i-share mo to sa isang kapatid na kailangang magising. Ngayon, lumakad ka, gawin mo ang trabaho, tayo ang sakdalaya